sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Puting Jr. Kaya Actually, dun ako nagtataka bakit kuting pa rin yung tawag nila kay President Marcos. Actually, kumpara mo kay Duterte, kasi si Duterte literal natuta ng China Pero pagka pinanood mo yung mga speeches ni President Marcos ngayon, napaka strong nung stand niya against China. Okay, pahayag ng Pilipinas, tingnan mo, pahayag ng China na Pilipinas ang nagpalala ng tension kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos, which is totoo. Yung mga Chinese vessels ang nagiging aggressive sa mga Filipino vessels. Gusto nyo ng proof? Eto. So pakinggan natin si President Marcos. So I don't know what they are referring to. Tinawanan lang din ni Pangulong Marcos ang tanong tungkol sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ay matapos mabanggit ng China National Offshore Oil Corporation na may tinatayang 100 million toneladang langis sa West Philippine Sea. Well, look, once again, the sovereignty and the sovereign rights in our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks, and we cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. Narinig nyo yun? Yan ba yung kuting? Di ba mas tuta si Duterte ng China kumpara mo kay Marcos ngayon? So, you have to give credit where credit is due dito sa issue na to. And, of course, alam mo, magalit ka na kay Lisa Marcos at saka kay House Speaker Martin Romualdez, Miss Maharlika. Pero, nandoon sila para protektahan yung, or alam mo yung mga homies ni Pangulong Marcos, sila yun yung core group niya para itong mga DDS na to is to be kept at bay. Ngayon, papakilala ko sa inyo kung sino tong si Maharlika na to. Kasi ngayon, trending ngayon or pinag-uusapan ngayon yung cyber libel cases ni former Senator Kiko Pangilinan. Ito yun So, kasi may dinimanda na naman siya ngayon. So, a YouTuber. Ano ko kasi dati, kakamping ako dati pero ngayon siguro let's see kung tatakbo uli sila. Pero ang point ko dito kasi etong si Maharlika is one of the people na unang dinimanda nitong si former Senator Kiko Pangilinan. Pakinggan natin. Monday, February 14. Pangilinan says the videos posted by Maharlika YouTube channel has no factual basis and are intended only to damage the reputation of his political career and private life. Kita nyo? So, ang point ko rito, mga kamatis, mga kaibigan, etong mga DDS na to, since yung mga kakamping ay hindi na sila political threat para sa mga amo nila, lumipat sila para tirahin yung ating current na administration na of course nandyan si Pangulong Marcos, si Ma'am Lisa at saka si Sir Martin. So gets nyo, lumipat lang sila ng target. Ang point kasi dito, okay sana kung may ginagawang katarantaduhan talaga yung current administration. Ang talaga namang tinatarantado lang yung mga Duterte. Kasi nga binibenta tayo sa China noon binabawi na ngayon. Di syempre nabulilyaso yung plano nila. Ikaw ba, ngayon, ikaw na nakikinig sa akin, gusto mo ba maging probinsya tayo ng China? Di ba hindi? That's the point here, mga kamatis, mga kaibigan. Yan yung, sa tingin ko, overarching plot nitong mga DDS na to, na kaya tuloy-tuloy yung paninira nila. Do you still believe this person na dati nang nakasuhan ni Kiko Pangilinan ng cyber libel, ngayon lumipat na tirahin yung mga Marcoses at sila House Speaker? Bakit? Kasi nga, sila yung current administration na against sa mga amo nila. Hindi nyo ba nagigets na etong political side by side lang to? Ang problema kasi ngayon,
pag sumaid kayo dito sa mga Dutae, sigurado, babalik tayo sa China. Gusto nyo ba yun? Siyempre hindi, di ba? We have to make a firm stand dito sa nangyayari ngayon. And ngayon kasi ang iniiyak niya, yung travel itinerary, pakinggan lang natin ng konti So alam na natin na wala siyang pakialam sa taong bayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon, palpa. Well, yan yung talking points ngayon kasi yan yung sinabi ni Duterte doon sa kanyang rally. Ito lang bago tayo pumunta doon sa pahayag ni President Marcos in relation doon sa travels niya. Siguro mas maganda pakinggan muna natin si Duterte, yung mga greatest hits niya ngayon, okay? May drug addict tayo na presidente. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Pati ako ni Marcos niyan. So ngayon, ang storya is travel lang ng travel si Pangulong Marcos kahit na meron siyang itinerary na tinatawag or yung schedule niya. Itong mga DDS na to, galit talaga sa facts Tuloy na natin to. Your foreign travels, ang sabi po niya, pasyal na lang daw po kayo ng pasyal. During the latest rally po sa Liwasang Bonifacio, sir. Yun, diba? Maybe get you on that, sir. Yan, papakita niya yung itinerary niya. Panood ko na to Pero just for you, just to drive the point. This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama ko kami, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. And yun, kita nyo. So, kung saan man yung hugot nitong babae na to, hindi ko alam. Always remember na bago pa mag-file si Kiko Pangilinan ng mga cyber libel cases against other vloggers, ito muna yung na buena manuhan nga. Bakit? Kasi nga, hindi naman facts yung sinasabi niya. Tapos ang lakas pa ng loob niya na sabihin na propaganda. Yung mga, siguro mas maganda, pakinggan na lang ulit natin siya. Bayan ni Marcos Jr. pero hindi hinaharap. Sa halip, anong hindi hinaharap? May nagtanong sa kanya, sinagot niya. Ewan ko ba dito sa babae na to? Gawa nila. Di ba sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot. Yan ang propaganda. Actually. Exactly propaganda. Biruin nyo, si Marcos ngayon is one of the most highlighted person in the world. Kunyari, may ginawa siya na hindi kaaya-aya. Nasa news agad yun. So, alam nyo kung pa-travel lang si Marcos na walang ginagawa. The fact of the matter is, mga kamatis, mga kaibigan, is marami siyang ginagawa ngayon. Number one, yung anti-China, hard anti-China stand ni Marcos ngayon. This should be highlighted, lalong-lalo dun sa mga kapatid nating DDS na nakukonfuse pa rin, okay? And number two is, he is trying to get investments for our country. Gets nyo ba? Tinusumbukan niyang buhayin yung ekonomiya natin na patay na. Dahil nung nangyari ng pandemic, dahil sa mga amo ni Maharlika. Now, mag-introspection kayo mga kamatis, mga kaibigan at yung mga DDS nating kapatid dyan. Ito ba ang susuportahan nyo? Yung nabuhay na manuhan ng cyber libel complaint ni former Senator Kiko Pangilinan? And yung mga naninira lang, alam mo maraming magandang ginagawa ngayon ang ating administration. Halimbawa, yung poverty alleviation programs natin na spearheaded by our Congress. Of course, si kay Martin Romualdez yun. Of course, the House Speaker. Diba? So, maraming ginagawang okay ang administration ngayon. Kaya lang talaga, nagsisimula pa lang tayo. Second year pa lang ito ng administration and meron pang 4 years to go. And kagandahan niya, nakikita nyo naman nagtatrabaho si Marcos. Okay? Wala masyadong issue. Ang tanging kaisa-isang tao lang na gumagawa ng issue dito ay ang mga Duterte. Siguro, I will leave you with the kasinungalingan of former President Duterte. Pakyo ka talaga, matanda ka. May drug addict tayo na presidente. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Pati ako ni Marcos niyan.